Toilet ay dumadami. Mapagpalo namin ang Diyos ng kapangyarihan sa lahat na panahon. Paspasan po Diyos ang aming pag-aaral ng salita sa pagpangito o Diyos ang banal. Nakipan po Diyos yung malang kapangyarihan at buksan po Diyos dahil pagkanipangunawa na aming mga kapatid sa mga salita sa pagpangito. Ganun din o Diyos yung abang lingkod sa ng akin. Wala akong magagawa sa akong maasa na magkaroon ng karunungan upang mangaral o Diyos yung banal na salita sa pagpangito. At sa lahat ang ulo ni gawa ng kaway sumasama namin sinasaway sa kapangyarihang pangalan sa lalaya ko sa Jesus name. Praise the Lord, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At minahal tayo po ay mag-aral sa salita ng ating daklang Diyos. Kung meron po tayong mga Biblia, maaari po nating buksan at upang atin pong mapag-aralan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa hapon pong ito. Praise the Lord, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At sa ating mga kapatid ko, bilang mga Kristiyano, mga kapatid ko ay sa bawat araw ay meron pong mga bagay-bagay na dapat natin isalang-alang sa ating mga sarili bilang mga lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Buksan ang unang talata sa unang Korinto 4:5. Dito sa unang Korinto 4:5. Praise the Lord. Wala na nga sa dito 4:5 ito 1 Corinthians. Kaya nga huwag muna kayong magsihatol ng anuman hanggang sa dumating ang Panginoon na siya ang naghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman at ipahayag naman ang mga haka ng mga puso, at kung magkagayon, ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Amen. Sa ating bilang mga Kristiyano ng sabay ko ay lagi po nating batayan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang ating programa, ito po ang ating sinusunod, ito po ang ating nilalakaran ang salita ng Diyos. Amen. So sa ating bilang mga Kristiyano ko ay hindi para pwede tayong humatol at wala tayong karapatang humatol sa ating mga kapatid. Sapagkat sabi ng Biblia, mayroon lamang isang kakapaghatol, walang iba kundi ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. So dapat nating isipin mga ko na sa lahat ng bagay na ating ginagawa sa pang-araw-araw na paumuhay mga kamay ko, ang lahat ng yan, mula sa kubrang bagay hanggang sa mga lihim na ginagawa po natin, darating ang panahon at darating ang araw na ihuyag ito ng ating daklang Diyos pagdating ng takdang panahon. Amen? So wala pala tayong mailihim sa ating dakilang Diyos. Ang lahat ng ito, bagamat alam ng Diyos ang ating ginagawa sa araw-araw, sa ating mabuting ginagawa, doon po tayo gantimpalaan ng ating dakilang Diyos at doon naman tayo hahatulan ng ating dakilang Diyos doon sa ating gawa na hindi kaya-aya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? So tayo mga pagko bilang mga Kristiyano, tayo po ay naatasan upang tayo po ay magsilago at magsipagbunga, upang tayo po magturo at mag-aral, mangaral sa salita ng Diyos para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Amen? So wala pala tayo karapatan naman sa mga kahinaan ng ating mga kapatiran kung silang po ay nanghina ng paypay at hindi nakatupad sa mga pinag-utos ng ating Diyos. Ang tanging magagawa lamang natin ay panalangin. Amen? Panalangin para sa ating mga kapatiran na sila ay lumakas at makapanumbalik ang dating kainitan sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Prayer, follow up, yan ang ating magagawa. Sa mga kapatiran natin ng mga nawalay, na mga hindi na nakadalo sa gawain ng ating Diyos. Amen? Ang ating magagawa ay follow up at pray para sila makapanumbalik sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Amen? So hindi natin pwede sabihin na wala ka ng pag-asa na magkaroon ka ng kaligtasan. Wala ka ng pag-asa ng pagpapalain ka ng ating Diyos sapagkat Diyos lamang ang maaring magpasya. Amen? Ang ating tungkulin, mga bago, ay nararapat lamang tayo po ay sumunod kung anong pinag-uutos ng ating Diyos. Sapagkat tayo ay tinaga ng Diyos ng dahil sa pag-ibig. Amen? Pag-ibig ang dahilan kung bakit tayo tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon sa padalang ministeryo po nito. At tayo po naatasan ng Diyos upang tayo po magsiglago sa ating pananampalataya at bumakad po tayo ayon sa pinag-uutos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ng malakas ang ating Diyos. Ano sabi ng Ephesians? Ano sabi ng Ephesians 1:4? Ephesians 1:4 banana. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kanya bago itinatag ang sanglibutan upang tayo maging mga banal at mga walang dunis sa banal at mga walang dunis sa harapan niya sa pag-ibig. Yan ang layunin ng Diyos. Tayo po ay pinili ng Diyos upang tayo po ay magpakabanal upang walang kapintasan sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, mga walang dungis. Matapos tayong mahugasan sa tubig, matapos tayong mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating Diyos, tayo po ay nilinis na ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, tayo po naging banal na at kinakailangan ito po ay maging malinis sa harapan ng Diyos. Kaya kung ano man ang uri ng pagkatao natin ng araw, ang lahat ng mga madugo ay tinalikuran na natin at tinatahak po natin yung bagong buhay na mayroon pong kabanalan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen? Walang dungis, walang dumi. Ibig sabihin, malinis na tayo sa harapan ng Diyos matapos tayong mabautismuhan sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Tayo po inugasan sa tubig at yung dungis na yan ay naalis na sa ating mga katawan. Amen? Kaya ang layunin ng Diyos, kinakailangan ito'y manatili sa atin na tayo maging malinis sa harapan ng Diyos. Upang pagdating ng panahon ng kami ko ay tayo po ay magpabilang sa tunay na pamilya ng Diyos sa langit. Kaya sabi, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago tinatag ang sanglibutan upang kayo maging mga banal na mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Amen. Tinawag pa ng Diyos magitan ng pag-ibig, pagmamahal. Ayon ng Diyos na tayo po, bawat sa atin ay magkaroon ng ano tawag ito? Yung hilwaan. Yung pagalit-galit. Amen. Dahil ang Diyos natin nakilala, ang Diyos natin pinaglingkuran ay Diyos ng pag-ibig. Amen. Diyos ng pagmamahal, Diyos ng pag-ibig. Lalo ngayon, malapit na naman ang December, malapit na naman ang bigayan. Amen? Pero sa atin bilang mga Kristiyano, mga kapatid ko, araw-araw ay pag-ibig. Amen? Araw-araw ay pag-ibig tayo, araw-araw ay nagbibigayan tayo, at yan ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamalapin. Praise God. Yan napakagandang isipin. At napagandang alalahanin mga kalugo ang pagkatawag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Dahil tayo nung mga panahon, tayo po ay mga walang pag-asa at hindi tayo kabilang sa pamilya ng ating dakilang Diyos. Tayo po ay mga hiwalay, mga patay sa harapan ng Diyos, mga walang pag-asa, ngunit dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Tayo po ay tinawag ng Diyos upang tayo po ay magkaroon ng pag-asa, mga kapatid, na tayo maging malinis at magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Purihin ang ating pinakamamalapan. Anong sabi ni Ephesians 2:12? Ephesians 2:12, ano na? Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Amen. Amen. Ganyan ang buhay natin dati, mga minahal. Tayo po hindi tayo kabilang sa mga bansa ng mga Kristiyano.
Ano pong ibig sabihin ng Israel? Yung mga Israelites ng araw, ito po yung unang tinawag ng Diyos. Itong unang Kristiyano na tinawag ng ating daklang Diyos na nagmula kay Haring Paraon. At sila po hinango, naatasan si Moses upang sila hanuin doon sa lugar ng Israel, sa kaharian ng Haring Paraon, sapagkat nakita ng Diyos ang kanilang paghihirap. Amen? Kasi ng araw, tinawag na mga sinaunang mga Kristiyano. Pero tayo mga ko, ng mga panahon na yan, hindi tayo kabilang. Ang karamihan sa atin, mga ko, ay tinakap ang reliyon, ang rebelto, ang bato, ang kahoy, ang simento. Kaya tayo mga patay sa harapan ng Diyos at hindi tayo kabilang sa bansang Israel. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ko kanina, upang tayo maging na tayo ng panahon yaon ay mahiwalay kay Kristo. Na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Amen. Ibig sabihin, pag walang Diyos, ibig sabihin, walang kaligtasan. Amen? Walang buhay na walang hanggang naghihintay. Walang kapangyarihan na magbago ang buhay ng tao. Walang kapangyarihan na gumaling ang karamdaman. Walang kapangyarihan na tayo po magkaroon ng kagalakan at kapayapaan. Walang kapangyarihan na tayo ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Ngunit salamat sa Diyos, mga kabay ko. Magmula na dumating sa ating banal na ministry pong ito, meron pong taong ginamit upang tayo po ay dalhin sa tamang pananampalataya. Amen? Bunga ng panalangin ng mga taong matuwid. Walang humpay, araw yan ang nanalangin. Kaya tayo naging bunga at resulta ng kanyang katapatan na paglilingkod sa Diyos. Walang iba ito kundi ang ating mahal na pastor. Amen? Kaya yan ang dapat nating pasalamatan. Nang dahil sa kalang sakripisyo, nang dahil sa kalang pagpapagal, tayo po ang naging bunga. Amen? Kaya walang dahilan mabuhat at tayo po matapos libisin po tayo ng ating pinakamamalapan sa kabilang lahat na tayo po ay mga marumi o mga hindi kabilang sa bansang Israel. Ngayon mga buko, tayo po ay dinako sa tunay na pamilya ng ating daklang Diyos. Dinako tayo sa tunay na pamilya sa bansa ng Israel. Amen? Kung tawagan ng araw ng Israelites, yun po mga Kristiyanong katulad natin ng araw. Kung tawagan ngayon, mga ko, taga Jesus Miracle Crusade. Palapakan natin na malakas ang ating pinakamamalapan. Amen? Kaya tayo mga bago, mayroon pong mga pribilehiyo na ipinangako ang ating daklang Diyos ng buhay. Amen? Dahil tayo hinirang ng ating daklang Diyos. Hindi tayong humirang sa Diyos, kundi tayong humirang ng Diyos. Inihalal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ginawa tayo ng Diyos. Tinawag tayo na maging tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen? Sa anong layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon? Bakit tayo tinawag? Ang sabi ng Juan 15:16. Juan 15:16. Ako hindi nyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo magsiyawan at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Amen. Amen. Yan pala ang layunin ng ating daklang Diyos. Tayo hinirang ng Diyos, tayo hinirang ng ating daklang Diyos upang tayo po ay magsipagbunga. Amen. Magsipagbunga. At nais ang ating pinakamamalapan, itong bunga nito, ating pong pagyamanin. Palaguin po natin ito. Kung paano po tayo nakakilala sa Diyos, kung paano po tayo naging banal, kung paano tayo naging bahagi ng banal nito, kinakailangan na manatili ito sa bawat isa sa atin. Amen? Ito na yung pagbungahan po natin. Ibig sabihin, yung malago na pananampalataya. Hindi yung paatras, hindi pa urong, kundi yung ating paglingkod sa Diyos, kinakailangan ito po ay pasulong. Amen? Ang sabi dito, ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko. At
akin kayong inihalal upang kayo magsiyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga upang ang anumang hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Amen. Kaya kung tayo po nanatili sa salita ng ating Diyos, ano man ating hilingin sa Diyos, hindi mahirap, hindi pagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon ang ating mga pangailangan. Kung tayo sumunod lamang sa tamang palatuntunan, sa tamang pamantayan ng programa ng ating dakilang Diyos. Amen? Napakaraming programa ng ating dakilang Diyos na dapat nating sundan upang tayo po ay pagpalain at kung anuman ating hilingin sa Diyos, pag tayo po ay nakasunod, ay ipagkaloob din sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Halimbawa naman, kabanalan na lamang. Amen? Mahalaga ito sapagkat dahil sa kabanalan na ito mabugaw, kung hindi magawa ito ng tao, walang langit at buhay na walang hanggan ang naghihintay sa tao. Amen? Yan po ay biblical sa Hebreo. Nakasulat sa Hebreo na kung saan pag wala ang kabanalan, hindi mo makikita ang kara ng langit. O sa pagbibigay, ito ay tungkulin ng tao na dapat sundin. Amen? Dahil pag hindi ito nagawa ng tao, wala lang langit ang naghintay sa atin. Dahil ang pagbibigay, tungkulin at obligasyon isang Kristiyano, kung meron po tayong mga tinatangkilik, o meron po kumikita tayo sa araw-araw, kinakailangan ibigay po natin yung bahagi ng Diyos. Amen? So, kung wala po tayo nagkakamtang pagpapala, mga obligo, hindi tayo obligado. Pero kung mayroon, ibigay mo yun para sa Diyos. Amen? Kaya kuminsan dito nagtatalo. Dito nagkaroon ng katanungan. Ang sabi ng iba, paano kung makadalo? Wala kang pambigay. Hindi obligadong magbigay kung wala po tayong income. Amen? Kung walang pagpapala, hindi obligado, exempted ka riyan. Pero kung mayroon, halimbawa may tinita ka, obligado kang magbigay. Dahil pag hindi, matulungan kang magnanakaw sa harapan ng Diyos dahil mayroon siyang kabahagi na hindi mo binigay. Pero pag binigay mo yan, ibig sabihin, matulungan ka na isang tunay na lingkod ng Diyos. Masunurin. Amen? At kung anong ating hiningin sa Ama, yun ang kanyang ipagkaloob sa atin. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi sa Biblia, mga kabago, ano sabi sa unang Korinto? Ano sabi sa unang Korinto 1:27? Biblical yan, mga kabago. Unang Korinto 1:27. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga marurunong. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahuhuna ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. Amen. Amen. Pinili ng Diyos ang mga namang. Pinili ng Diyos ang mga walang pinag-aralan upang huwag magmamalaki sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung pili ng Diyos yung mga marunong, ay yung mga may pinag-aralan, mga kabago, magmamalaki yan. Pero kung pili ng Diyos yung walang alam, walang pinag-aralan, hindi yan pwedeng magmamalaki. Kundi yung kanyang ipagmamalaki, yung kanyang natutunan sa banal na kasulatan. Amen? Kasi pag magmamalaki ang tao, ay hindi na yung kalooban ng Diyos. Pero pang tayo nagpakababa, yan ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Walang karapatan na tayo pag mataas, mga malaki, kung anong kaloob sa atin ng ating batang Diyos, hanggang doon lamang tayo. Di pwede tayong magsumobra. Amen? Dahil sabi ng Biblia, yung pong nagpakababa sa harapan ng Diyos, yun ang kanyang itataas. Pero yung nagpakataas sa harapan ng Diyos, yun ang kanyang ibabagsak, yun ang kanyang ibababa. Kaya tayo tinuruan nga bigo upang huwag tayong magmamalaki. Hindi tayo tinuruan upang tayo matuto na sumunod sa kalooban ng Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo napakapalad. Napakapalad tayo, sabi ng Bible, napakapalad po natin. Bakit? Dahil marinig po natin at nakikita po natin ang iba't ibang klaseng mga nangyayari sa itong klaseng gawain. Mga himala, na siyang nagbigay, nagpatunay ng ebidensya
na tunay ang Diyos na ating pinaglingkuran. Amen? Dahil kung hindi totoo, bakit nagsigaling ang ating mga karamdaman? Kung hindi tunay at totoo ang ating mga panahon, ating pinaglingkuran sa Balang Ministeryo pong ito. Bakit nagbago ang ating buhay? Dati natin mga wala ng pag-asa. Tayo hindi kabilang sa bansang Israel. Pero ngayon, mga ko, tayo po binigyan ng pag-asa ng ating dakilang Diyos upang magbago ang ating mga buhay. Gumaling ang karamdaman at sumunod sa aral, turo ng ating dakilang Diyos. Buksan ang Lucas 10:23-24. Sabi ng Lucas 10:23-24, at paglulong sa mga alagad ay sinabi niya ng bukod, mapapalad ang mga matang nakikita ng mga bagay na inyong nakikita. Sapagkat sinabi ko sa inyo, sa maraming propeta at mga hari ang mga gahangad na mga kakita ng mga bagay na inyong nakikita at hindi nila nakita at nangirinig ang mga bagay na inyong nangarinig at hindi nila nangarinig. Amen. Amen. Saan po natin napakinggan ng iba't ibang klase mga himala, mga kapatid? Dito lamang sa Banal Ministeryo pong ito. Amen? Saan natin nakikita ang grabing kapangyarihan ng Diyos? Dito lamang sa Banal Ministeryo pong ito. Amen? Ay at sinong tinutukoy ng Biblia na mapapalad? Walang iba kundi tayo. Tayo ng pamilya ng Diyos. Tayo mga membro ng banal na gawain na ito. Amen? Kaya sabi ito, at palingon sa mga alagad, ay sinabi niya ng bukod, mapapalad ang mga matang na nakikita ng mga bagay na inyong nakikita. Amen? Ano ba ating nakikita sa Banal na Ministeryo nito? Nagbago ang ating mga buhay. Amen? Dati mga Israel tayo. Mga lasinggaw lang sa atin, mga drug addict, mga matay tao. Pero nakita natin na magmula na sila po nagpatuloy at naglingkod sa tunay na Diyos, sa pamagitan ng ministry po ito, nakita natin magkaroon ng pagbabago ang kanilang buhay. Gumaling ang karamdaman at hindi na naging Israel. Hindi na lasinggo. Hindi na drug addict. Amen? Kaya mapalad po tayo. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, sabi nito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na maraming propeta at mga hari ang mga hangad na mga kikita ng mga bagay na inyong nakikita at hindi nila makikita at marinig ang mga bagay na inyong marinig at hindi nila maririnig. Kaya mga kabagong, wala ng ibang gawain na hihigit pa rito. Amen? Pumunta ka man sa ibang gawain, hindi mo matagpuan ang katulad ng gawain na nagpapagaling ng karamdaman, nagpapagaling ng cancer, nagbabago sa buhay ng tao. Amen? Dahil kung hindi ito totoo mga buko, sana yung mga tao masasama, sana yung mga rebelde na yan, hindi na sana yung pumunta dito. Kung hindi ito totoo, sana hindi sila nagbago. Pero napatunayan, nagbago po sila. Yan ang ibig sabihin, napakapalad po natin. Pero sa ibang gawain, hindi po ito nila naranasan. Amen? Palapakan natin ang ating Diyos. Pero yun ang ating pinakamamala po. Kaya hanapin na natin sa iba itong klaseng gawain. Wala, hindi po natin ito masumpunan. Dito lamang sa ating banal na gawain na ito. Amen? Pero yun ang ating pinakamamala po naman. Kaya ang sabi ng Bible, ito karugtong na sa simula kanina ating nabasa sa unang Korinto 4:4. Buksan po natin. Dito sa unang Korinto 4:4, narito ko na nakabasa. Sapagkat wala akong nalalaman anumang bagay laban sa aking sarili, bagaman hindi dahil dito naaring ganap ako, sapagkat ang nagsiyasat sa akin ay ang Panginoon. Amen. Amen. Maliwanag naman, wala ibang pwedeng magsiyasat sa atin kundi isa lamang, ang ating dakilang Diyos. Kaya wala tayong karapatang humatol. Wala tayong karapatang maghusga sa ating mga kapatid. Ang tanging magawa lamang natin, ang tanging karapatan po natin, sila'y ipanalangin po natin sila. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal po naman. Kahit kung minsan iba, bunga ng kakulangan ng pagkaunawa, mahal, di ko naman bumaralo. Bakit mapatawag yung brother?
Bakit bang tawagin sister? Minahal, kahit naman sila na-backslide na, hiwalay, sister pa rin natin sila, brother pa rin natin sila. Amen? Nanlamig lang sila. Kaya tayo may obligasyon, may tungkulin na dapat silang hayuhan, paluapin, upang sila manumbalik sa gawain ng Diyos. Amen? Pero kapatiran natin sila, kabrother pa natin sila. Hindi na pwedeng ibilang sila sa hindi po natin kapatiran. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano pang sabi rito sa kaligtasan? Dahil sa atin bilang mga Kristiyano, mga kapatid, ay napakarami po tayong dapat ay salang-alang bilang mga Kristiyano. Napakarami tayong dapat natin isagawa. Amen? Pero habang tayo po ay narito, marami po tayong mga kaaway. Amen? Marami po tayong kalaban na dapat natin kaharapin. Kaya lagi po tayong handa sa lahat ng problema, sa lahat ng pagsubok at mga pag-uusig. Amen? Kaya ang sabi ng Bible, magpilit kayong pumasok sa makipot na pintuan. Amen? Ayaw po sinasabi ng makipot, maraming trials. Maraming pagsubok. Maraming pag-uusig. Yan ang pintuan ng makipot. Amen? At ang sabi, maluwang ang daan patungo sa pagkapahamak. Dahil pag tayo po ay nanlamig ng mahal, dahil bunga ng pag-uusig, mga pagsubok, mga trials, pag tayo nanlamig ng mahal, nawala na tayo sa kalooban ng Diyos, yan ang sinasabing maluwang na daan. Tungo saan? Sa impyerno, kapamakan. Ayan ang Diyos yan ang nangyari sa atin. Kaya ang sabi ng Biblia, pilitin po natin pumasok sa makipot na pintuan. Buksan ang Bible sa Lucas 3:74. Lucas 3:74, magpilit kayong mga sipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Amen. Amen. Ang sabi rito, mapilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Amen. Kaya sinong natasan ng Diyos? Tayo po mga mamahal. Dahil napakarami nating mga problema, napakarami nating mga trials, maraming pagsubok na naranasan po natin. Kaya sikapin po natin ito na ang lahat nito ay atin pong malabanan. Amen? Dahil napakarami ang nagsisikap na pumasok, subad ang sabi ng Biblia, hindi po ito mangyayari. Sinong tinutukoy dito? Yung mga huwad na pananampalataya. Amen? Napakarami ng reliyon. Pero ang akala po nila mga ko, nang dahil silang ginagawa, ay magkaroon sila ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa Biblia, pag hindi mo ginanap ang kalooban ng Diyos, walang langit at buhay na walang hanggan naghihintay. Amen? Ang daming kulang na ginagawa nila, ang kabanalan, hindi nila ginagawa yan. Dahil pag sinabi po nila, pag ipinuro ito nila, pag ipinangaral ito, ang sabi nila, walang matitira sa kanila. Amen? Ayun lamang kami parang upang ang tao magmahal ng buhay na walang hanggan. Bakit mo taguin? Bakit hindi mo ituro ang tunay na kaligtasan? Pinaka-ituro mo ito upang ang tao ng Diyos ay magmana ng buhay na walang hanggan. At pag hindi mo ito sinabi, kawawa ang mga membro mo. Akala nila silang mga ginagawa, magmana sila ng langit at buhay na walang hanggan. Pero ang sabi ng Bible, hindi ito mangyayari. Amen? Mangyayari lamang ito kapag tayo po ay tumatalima sa tamang palatuntunan ng ating dakilang Diyos. So dahil pag hindi mangyari na sila magkaroon ng langit at buhay na walang hanggan. Palapakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Alam po ninyo, pag tayo po nakasunod sa kalooban ng Diyos, maging ang Diyos mo ay pwede rin nating utusan. Amen? Kung tayo po ay nautusan ng tao, amen, tayong mga tao po rin tayong umutos sa Diyos. Kung tayo sumusunod lamang sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen? Buksan Isaiah 45. Dito sa Isaiah 45, 11, ganitong sabi ng Panginoon ng banal ng Israel, at nang may lalang sa kanya, magtanong ka sa akin tungkol sa mga bagay na darating, tungkol sa aking mga anak, at tungkol sa gawa ng aking mga kamay, mag-utos kayo sa akin. Amen. Mismo ang ating deklas nagsabi, na mag-utos tayo sa Kanya, magtanong tayo sa Kanya kung anong mangyayari sa hinaharap.
Amen? Ang sabi nito, ganito ang sabi ng Panginoon ng banal na Israel at ang malalang sa kanya, magtanong ka sa akin tungkol sa mga bagay na darating. Amen? Magtanong tayo sa kanya tungkol sa mga bagay na darating. Ha? Sa mga bagay na atin pong hinaharap sa ngayon. Paano natin tanungin? Ang banal na kasulatan ang nagsasalita. Amen? Ang sabi nito, magtanong ka sa akin tungkol sa mga bagay na darating, tungkol sa aking mga anak, at tungkol sa gawa ng aking mga kamay, mag-utos kayo sa akin. Amen? Siya mismo ang banal na kasulatan na nagsasabi, kung tayo po ay makasunod lamang, pwede po tayong magtanong sa Diyos. Amen? Tungkol sa mga bagay na darating. Ano ba ang mga bagay na darating, mahal? Marami. Darating, panganib. At ngayon, unti-unti na, pumaharap tayo sa panganib. Amen? Kaya wala tayong ibang dapat gawin kundi manatili sa pananampalataya. Manatili sa paglingkod sa Diyos. Manatili sa pagpupuri at sa pagsunod sa tamang pamantayan ng ating dakilang Diyos. Upang pagdating ng panahon ng kabigo, makakasiguro po tayo, ligtas po tayo sa kapanganakan na yan. Amen? Bago dumating sa atin ang panganib ng kabigo, maghanda na ang Diyos ng lugar o langit na pwedeng paglagyan sa atin. Amen? Dahil marami sa atin mga nanghihina at ayaw ng Diyos na tayo po ay mapahamak. Kaya itong ating magagawa mahal na lagi po nating ugaliin na dumalo lagi sa gawain upang pagdating ng panahon ay hindi na kayang dumaan pa tayo sa libingan. Kukunin po tayong buhay ng ating dakilang Diyos. Pagdating ng panahon, pagbabalik ng ating dakilang Diyos, ibig Diyos tayo po ay sama-samang dagitin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nasa atin ang paraan ng pagsisikap. Paano ba tayo magsisikap? Dumalo sa gawain, maging tapat po tayo sa lahat ng bagay, maging sa kabangalan, pagbibigay, at sa lahat ng mga inuutos ng Diyos, gampanin po natin. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal Panginoon. Dahil sabi niya, ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. Amen. Sinabi niya, siya dumarating na madali at hindi na magtatagal, mahal, hindi tayo sabi ng mahal pastor, mag-rapture. Hindi lang natin alam ito. Kaya itong ating ginagawa, mahal, isa sa paraan ng paghahanda. Paghahanda po natin ito. Amen. Pinaghahandaan po natin ang ating mga sarili na kung saan pagdating ng takdang panahon sa pagpaparito ng ating dakilang Diyos, tayo po ay nakahanda na. Sasalubong na lamang tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang mga utos ng ating mga Panginoon, mga pagko, yung ating mga kapatid ng mga may hina, yung mga hindi na nakadalo, na mga na-backslide na sila, ay puntahan, hayuhan, upang sila makapanumbalik sa paglingkod sa Diyos, upang huwag silang mapahamak. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon at yan po ang ating paksa sa araw nito. Mahal, ito po ay naunawaan po natin ang kalaghan ng ating pag-aaral sa araw nito na isang magsilbing kalakasan sa ating paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating dakilang Diyos.